May mga bago na namang pasapok si Senator Ping Lacson, kabilang dyan ang halos 1 bilyong pisong naipatalo raw sa kasino ng mga binansagang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Pati ang anak ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, iniuugnay. Nagbabalik po si Mean Los Baños. Kinikinita ko na, Mr. President, na nagtatawanan pa ang mga matatalinong gagong matching na ito habang nagbibiyahe papuntang kasino, dala ang kwartang kinulimbat habang naglilimas ng tubig baha, papalabas ng kanilang mga bahay ang mga pobreng taga Bulacan. Garapal, walang hiya, walang konsensya. Yan ang matinding banat ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson laban sa ilang opisyal ng DPWH Bulacan na nagwaldas umano ng halos 1 bilyon sa kasino. Isiniwalat ni Lacson ang umano'y BGC Boys o Bulacan Group of Contractors na binubuo ng 5 opisyal na nilamon di umano ng sugal at katiwalian. Henry Alcantara alias Joseph Castro Villegas, Bryce Erickson Hernandez alias Marvin Santos de Guzman, JP Mendoza alias PJ Castro Asuncion, RJ Domasig alias Sandro Bernardo Park at Edric San Diego. Gumagamit daw sila ng peking pangalan at ID para makapasok sa mga kasino. Base sa dokumento na nakuha ni Lacson, aabot sa 950 million pesos ang winaldas ng grupo sa iba't ibang kasino sa Metro Manila, Cebu at Pampanga. Habang lubog pa rin sa tubig baha ang mga taga Bulacan, dahil sa mga pangungurakot na mga ito, sige pa rin ang pagpapasasa ng BGC Boys sa pagwawaldas ng pera ng taong bayan. Walang kahiya-hiya sa katawan. Wala pong konsyensya ang mga ito, Mr. President. Ito pa, ang tropang BGC Boys katakatakang nanalo ng halos kalahating bilyong piso sa kasino. Ang swerte naman daw ata masyado o baka may nangyayari din daw na magic. Baka naman money laundering scheme. May report kami at ito ay amin pang binabalidate na peke lang ang pagdeklara nilang panalo. Hindi lang sugal ang nakakalula, pati mga proyekto mistulang gawa-gawa. Gaya nitong flood control project sa Barangay Perez sa Bulacan. 92 million pesos ang pondo, na-award noong December 17, 2024. Tapos pagdating ng December 20, abay 46% complete na raw agad-agad. May pambihirang talento at unusual speed pala ang mga taga-Sims Construction. O baka may magic, Christmas magic, dahil magpapasko na. 3 buwan makalipas, naningil ulit ang kontratista dahil 89% complete na raw ang proyekto. Kahit nasa litrato, parang wala namang galaw ang proyekto. No-brainer ika nga, maliwanag na iisa ang larawan na ginamit at sinumite para sa 2 progress billings ng SIMS. Ang isa pang pasabog ang Global Kit Builders na nakakuha daw ng mahigit 2.2 billion pesos na flood control project sa Bulacan. Pagmamay-ari yan ng pamilya ni Candaba Mayor Rene Maglangke at pagmamay-ari rin daw nila ang MBB Global Properties kung saan opisyal ang mga anak ng government officials kabilang na ni dating Secretary Bonoan. Anak ni Candaba Mayor Rene Maglangke ang presidente. Anak ni retired DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang corporate secretary at anak ni Bonoan ang treasurer. Kaya naman pala ang palaging depensa ni dating DPWH Secretary Bonoan, isolated case lang daw. Ayaw na siguro ni Bonoan na maungkat pa sa investigasyon ang Global Crit. Wala pang pahayag sina Bonoan at Maglangke. Nanawagan naman si Lacson na sampahan ng kaso ang lahat ng sangkot, kontratista, DPWH officials o mambabatas man.